pag-usapan natin ang tungkol po sa mga ginagawa ng mga Duterte diehard supporters, yung mga nagpapakalat ng o kumbaga nagkakalat sa Metro Manila. At gusto nila suyurin ang buong bansa para lang daw po makakalap ng 1 million na pirma, no, para makalabas ang tatay nilang karton sa International Criminal Court Detention Facility. Pero bago po yan, sa dahig, palpak na naman ang apila ng Defense Counsel ni Rodrigo Roa Duterte. So kung tanongin niyo ako, bakit? Dahil gusto nila i-disclose itong mga ebidensya. So hindi po sila napagbigyan ng ICC. And then, may mga balak pa po sila na maghain daw di umano ng panibagong interim release request. Dapat kasi sa mga Duterte diehard supporters, tigilan na ninyo magpakita na may impluensya pa si Digong. Lalong mamatay na lang si Digong, di siya makakalabas ng International Criminal Court. Yung mga ginagawa ninyo na nagpapakalat kayo, nagkalat-kalat kayo sa social media, sa iba't ibang eksena ng Metro Manila, may balak pa kayo na suyurin ang buong Luzon, no? At saka ang buong bansa, mangalap ng 1 million na pirma para mapalabas ang tatay ninyo, tandaan po ninyo, wala nga nagawa ang Senado ng Pilipinas. Matatandaan ninyo na naghain po ng resolusyon itong kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte sa Senado para po iapila sa International Criminal Court na mapalaya pansamantala itong si Rodrigo Roa Duterte. So ano ang napala? Wala. Hindi pinagbigyan ng ICC Court. Kasi unang-una, isa yan sa nagpapakita na mayroon pang impluensya si Digong sa politika sa ating bansa. So isa po yan sa mga naging reason kung bakit hirap na hirap ang ICC mag-grant ng request ng Defense Counsel. Lalong-lalo na sa pamumuno ni Kochman. Kasi nga, kinukonsider pa nila si Digong na flight risk. Isa sa mga naging reason kung bakit hindi pa rin na-approve yung interim release ni Digong, yung tumakbo pa siyang mayor at nanalo sa Davao. Yung mga pronouncement din ng kanyang mga anak. So yung issue kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, parang panggagago na lang ito sa mga Pilipino na kaya pa nilang makumbinsi na makauwi ang tatay nila. Kaya ang kapal naman ng mukha ni Pulong Duterte magsabi na nandoon na lang daw muna si Rodrigo Roa Duterte sa dahig hanggat hindi daw po napapalitan si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit ano pang katayin nyo, magtuwad pa kayo, magbalintong pa kayo, magtumbling pa kayo, hindi po makakalabas si Digong. Kaya unang-una, hindi pa nga nagkaroon ng preliminary or what we call this, presentation of charges. Na kung saan ay inapila din ng counsel ni Digong na hindi matuloy yung confirmation of charges that was scheduled September 23 last year, 2025. Isa din yung sa mga nagpapalala sa sitwasyon ni Digong. Pangalawa, isa din sa mga nagpalala ng sitwasyon ni Digong, kahit anong panghirap ninyo na magkalat kayo ng perma dyan, o mangalap kayo ng perma, yung pronouncement ni Sara Duterte na i-jailbreak niya si Digong doon. Kasama ng mga botante ni Digong. So klaro-klaro na kayo ang gumagawa ng paraan. Yung pagyabang ninyo mga DDS sa social media, yung pang-aaway ninyo sa mga judges, pang-aaway ninyo sa prosecutor, yan naging dahilan kung bakit napapatagal ang buhay ni Digong doon sa loob. Responsible po kayo dyan. Kaya kahit ano pa, o kahit nga bakapan pa ni Senador Robin Padilla, na pinapangunahan ang pangangalap ng mga pirma na kung saan nakalagay, tay kami naman. Ano gusto nyo? Pumalit kayo doon sa loob ng kulungan? Gusto nyo palitan si Rodrigo Roa Duterte doon? Imbis na asikasuhin nyo ang mga pamilya ninyo,
Doon kayo nagkalat sa mga lansangan. Sa bagay, malaki ang pondo. Alam niyo mga kamunting tinig, dito po sa channel ng Bingador, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi yan sila magsasakripisyo sa init ng araw. Gastusin nila gasolina nila, kain pa nila, dahil po may pondo. Ha? Ako naman, wala naman akong pakialam sa kung ano yung ginagawa ninyo mga katangahan. Pero gusto ko lamang po na mag-iba ang pananaw ng mga nagdadalawang isip kung suportahan ba kayo o hindi. Actually nga, nakakahiya nga eh. No? Dahil hinahabol ninyo kriminal na mapapalabas. Samantala, wala tayong mga nakikita na mga ganyang mga moves kapag may mga hinuhuli sa kanilang mga lugar. Basta pasok sa krimen ng na-identify. Like for example, war crimes, crimes against humanity, human rights violation, genocide. Those are the cases na nilitis ng ICC. Kay Rodrigo Duterte, ang kinaso sa kanya, crime against humanity. So sa punto na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga kababayan natin na imbis na magpagod kayo dyan, tingnan ninyo habang kumakalap kayo ng perma para mapalabas ang tatay ninyong karton, para makakauwi yung tatay ninyong karton. Ang pamilya nila nagsasaya. Di ba? Hindi ko naman sinabi na wala silang karapatang magsaya. Hindi ko naman sinabi na magmukmuk sila. Pero, sinasamahan ba kayo? Kung ang anak nga ni Rodrigo Duterte, hindi sila gumagawa ng ganyang klase. Kayo pa kaya na mga halos hindi nyo man gani maasikaso ang mga pamilya ninyo? Hindi nyo nga maalagaan ang mga pamilya ninyo, may panahon pa kayo na magkalap ng mga pirma na wala po talagang patutunguhan yan. Maniwala kayo. That projected 1 million signature para mag-apila kayo sa ICC, wala po yan bearing. Ang gagawin, magpakatino kayo. Huwag niyong idikit ang gobyerno sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Tumahimik muna kayo. Baka sakali magbago ang isip ng mga judges bago mamatay si Digong, palalabasin nila habang hinihintay po ang hearing. So ang problema, hindi po sa gobyerno kung bakit hindi nakakauwi yung tatay ninyo. Ang problema doon sa inyong Defense Council na binabayaran ng milyon-milyon pero walang nangyari sa mga apila, sa mga petisyon. Bingador, wala kang kawalan.